Kabanata 6666-6670. Akit, ang bata at maliwanag ay maaari talagang harangan ng aking espada. Sa paglipas ng panahon, ang iyong mga tagumpay ay magiging walang limitasyon. Maaari itong maging napakalapit sa royal tutor ng ating islang bansa. Si Shigeru Matsudaira ay may emosyonal na ekspresyon sa kanyang mukha, at sa parehong oras ang kanyang mga mata ay naging mas malalim. Ang mga taong tulad ni Harvey York ay napakahirap ng pakitunguhan ngayon. Kung hindi ka mamamatay ngayon, tiyak na magiging kalaban ka ng Island Nation sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, huminga ng malalim si Shigeru Matsudaira, ginalaw ang kanyang katawan, at muling umungol kay Harvey York. Si Harvey York ay mukhang walang pakialam, hinarangan ang espada ni Onikiri sa harap niya. Dentang. Ang espada ni Shigeru Matsudaira ay mas mabilis kaysa sa espada, at ang espada ay mas malakas kaysa sa espada. Sa simula, mayroon pa siyang 3 puntos na natitira. Ngunit sa likod niya, ang bawat espada niya ay may dalang bahagyang kaluskos na hangin at maingay na tunog. Sa sandaling ito, tila gusto niyang mamatay kasama si Harvey York. Hindi sinadya ni Harvey York na hamarang ng husto, ngunit madali at malayang na-block ang pag-atake ni Shigeru Matsudaira. Hindi naman sa hindi niya direktang mapatay si Shigeru Matsudaira, ngunit gusto niyang makita kung anong uri ng ultimate move ang isang islang eskrimador tulad ni Shigeru Matsudaira. Nang makitang hinarang ni Harvey York ang kanyang pag-atake nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, agad na gumalaw si Shigeru Matsudaira sa ere, at hinawakan niya ang mahabang espada ng Island Nation gamit ang dalawang kamay ng may pagkukunwari at laslas. Mabilis ang aksyon at nakakatakot ang kapangyarihan. Akit, tumango si Harvey York, at sa sumunod na sandali, kinuha niya ang kutsilyong Onikiri sa kanyang kamay, biglang hinarangan ang nakamamatay na pag-atake ni Shigeru Matsudaira. Dentang, si Shigeru Matsudaira, na nasa himpapawid, ay napailing, ngunit agad na itinapon sa hangin sa susunod na sandali. Sa sandaling siya ay lumapag, si Shigeru Matsudaira ay tumuntong sa lupa, at umatras ng higit sa 100 hakbang ng mabilis bago niya halos pinakawalan ang malakas na puwersa na nakapaloob sa pag-atake ng terorista ni Harvey York. Sa sandaling ito, mukhang nabigla at hindi makapaniwala si Shigeru Matsudaira. Hindi siya nagulat sa lakas ni Harvey York, ngunit nagulat siya sa kadalian at kaganhawahan ni Harvey York. Tapos, kung tapos na, hindi ba dapat akin na? Napangiti si Harvey York, at sa sumunod na sandali ay humakbang siya pasulong, nang walang anumang magarbong pag-atake, diretso niyang hinampas ang ulo ni Shigeru Matsudaira. Ang simpleng talim na ito ay nagsimulang lumaki ng walang hanggan sa harap ng mga mata ni Shigeru Matsudaira, at sa huli ay tila nakaharang ito sa kalangitan. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Shigeru Matsudaira, hinagat niya ang dulo ng kanyang dila para manatiling gising, at pagkatapos ay inilagay sa kanyang kamay ang mahabang espada ng Island Country. Tagabantay, kasabay ng kanyang malakas na sigaw, lumabas ang gintong liwanag mula sa mahabang kutsilyo. Sa lohikal na pagsasalita, ang gayong pagtatanggol ay dapat na harangan ng anumang pag-atake. Ngunit sa ilang kadahilanan, sa harap ng simple at direktang slash ni Harvey York, naramdaman na lang ni Shigeru Matsudaira na walang magawa ang kanyang all-out defense. Sa sandaling ito, biglang natauhan si Shigeru Matsudaira. Ang gayong kutsilyo ay hindi niya kayang kunin. Dentang, nagbanggaan ang mga talam ng magkabilang panig, ngunit sa oras na ito, nagsimula nang umatras si Shigeru Matsudaira. Ngunit bago siya tuluyang umatras, naputol na ng unang Onikiri sword ni Harvey York ang mahabang espada ng Island Nation sa kamay ni Shigeru Matsudaira. Kasabay nito, pagkatapos ng pagbagsak ng kutsilyo ni Harvey York, isang mababaw na linya ng dugo ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Shigeru Matsudaira, at ang linya ng dugo ay mabilis na kumalat sa lalamunan ni Shigeru Matsudaira. Si Shigeru Matsudaira ay gumawa ng kakaibang, hu-hu-hu, na tunog, pagkatapos ay umindayog at bumagsak sa lupa. 4 characters. Natalo si Shigeru Matsudaira. Shigeru Matsudaira Sudamati. Ito ay isang young master mula sa isa sa 6 na pangunahing bati sa Island Nation, at isa sa 6 na mahusay na swordsman sa Island Nation. Tinalo ni Harvey York ng napakasimple at maayos. Higit sa lahat, ang kanyang pagkatalo ay nagbuwis ng kanyang buhay. Habang pinapanood ang eksenang ito nang walang magawa,
marami sa mga taga-isla na naruroon ng walang kamalay-malay na sinampal ang kanilang sarili ng maraming beses. Nang makaramdam sila ng matinding sakit sa kanilang mga mukha, sigurado silang hindi sila nananaginip. Lahat ng nakikita mo ay totoo. Walang sino man ang maaaring mag-isip na si Harvey York ay napakatakot, at malinaw na hinarap siya ng mga taga-isla na may digmaang gulong. Ngunit si Harvey York ay pareho pa rin bilang isang normal na tao, hindi lamang nagpapanatili ng isang maunlad na postura, ngunit madali ring pinapatay si Shigeru Matsudaira. Hindi lang ang Uyu family ang namatay. Ngayon ang mga Abituo ay patay na rin. Mula sa mga pinili hanggang sa martial arts, ang island country sa pagkakataong ito ay masasabing sobrang nakakahiya. At ang pagkamatay ni Shigeru Matsudaira ay masyadong nakakagulat. Maraming magagaling na master na naruroon sa eksena ang nakaramdam ng malamig na mga kamay at paa at mapait na bibig. Sa sandaling ito, wala silang lakas ng loob at kumpiyansa na salakayin at patayin si Harvey York. Isang taong may sakit mula sa Island Nation, wala nang iba pa. Pinunasan ni Harvey York ang isang patak ng dugo sa Onikiri Sword, at malamig na nagsalita. Nang marinig ito, lalong nagalit ang isang grupo ng mga taga-isla. Ngunit sa sandaling ito, nang marinig ito, si Fujiwara Masae, na nanunood mula sa gilid, ay talagang humakbang pasulong, at dumiretso sa harapan ng Harvey York na may pagsabog ng mabangong halimuyak. Harvey York, ang katotohanan ay nanalo ka ng ilang round. Ngunit ito ay labis na ipahiya ang ating island nation ng ganito. Mas mabuting huwag mong pilitin ang iyong sarili. Ang Fujiwara Masae na ito ay ang saradong disipulo ng maalamat na master ng maharlikang pamilya ng island country. Hindi lamang siya marangal at may talento, ngunit higit sa lahat, nabalitaan na siya ay nakaranas ng mga bundok ng mga bangkay at dugo, at isang pagkakaroon ng antas ng isang Diyos na pumapatay. Dahil sa karanasan ni Fujiwara Masae, ang kanyang martial arts heart ay lubhang matibay, kaya kahit na pinatay ni Harvey York si Shigeru Matsudaira, hindi siya naapektuhan, at nakatayo pa rin siya sa harap ni Harvey York na may walang pakialam na ekspresyon. Ang ganitong uri ng disposisyon at katapangan ay nagpakita ng kanyang mga kakayahan sa isang tiyak na lawak. Nang makita ang maharlikang prinsesa na ito sa antas ng idolo, lahat ng mga mandirigmang isla na naruroon ay sumigaw ng malakas. Prinsesa Fujiwara, mangyaring kumilos upang itaguyod ang hustisya. Pakipatay mo ang taong nang ahas manlay sa amin na mga taga-isla. Ang taong ito ay nararapat na mamatay. Nang marinig ang mga salitang ito, sa sandaling ito ay nanatiling hindi kumikibo si Fujiwara Masae, ngunit malamig na tinitigan si Harvey York, na parang gusto niyang makita si Harvey York. Ano, gusto mo na ring mamatay? Ngumiti ng mahina si Harvey York. Kahit na ang prinsipyo ko noon pa man ay huwag patulan ang mga babae, ang problema ay sa aking paningin, ang mga babaeng isla ay hindi itinuturing na tao. Kung pipilitin mong gumawa ng hakbang, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Kung tutusin, medyo marami na akong napatay na taga-isla sa mga nakaraang taon. Ngunit ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ay hindi kailanman pinapatay. Ang pang-iinis ni Harvey York at ang mainit na pangungutya ni Fujiwara Masae ay parang hindi niya narinig. Walang pakialam na sinabi niya, Harvey York, ngayon ka dumating para sirain ang kasal, at gumawa ka ng gulo ng walang dahilan. Ngayong nakapatay ka na ng napakaraming tao at nakasugat ng napakaraming tao, ano pa ang gusto mo? Kung ako sa'yo, pipiliin kong tumigil dito at umalis na. Kung hindi, natatakot ako na hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Bilang resulta ng kumunat ang noo ni Harvey York. Ano ang mga kahihinatnan ng pagpatay ng ilang aso sa isla? At saka, umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito, kahit napiliin kong huminto dito, payag ba kayo? Kung gusto mong tumigil sa pagkawala ng oras, payag ang ibang taga-isla. Fujiwara Masae, masyadong simple ang iniisip mo. Ituloy natin. Ngayon, hindi ako mamamatay. Lumubog ang magandang mukha ni Fujiwara Masae nang marinig niya ang mga salitang iyon. At sinabi niya, Harvey, hindi ka ba talaga makikinig sa panghihikayat? Sa sandaling ito, sa wakas ay may bahid na siya ng galit sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang katulad niya ay orihinal na nagtataglay ng sariling pagkakakilanlan at ayaw makipaglaban sa isang mababang tao. Ngunit paulit-ulit siyang pinukaw ni Harvey York ngayon, pinalo sa mukha ang island state, na ikinagalit niya.
Dahil dito, dahan-dahang idiniin ni Fujiwara Masai ang kanyang kanang kamay sa hilt ng mahabang kutsilyo ng Island Nation sa kanyang baywang. Ito, ay malinaw na kung mayroong anumang hindi pagkakasundo, ang maharlikang prinsesa ng bansa ng isla ay Cecily Kay. Nakapikit sa Masai Fujiwara, tumawa si Harvey York at sinabing, "Ano? Ikaw, ang prinsesa ng Isla Nation, ang gagawa nito sa iyong sarili." Habang nagsasalita, sinulyapan ni Harvey York si Tokugawa Shingan na nanunood pa rin ng dula, at nagpatuloy sa pagsasalita. "Tokugawa, ang usapin ay umunlad sa puntong ito, at ikaw, ang kliyente, ay nanunood pa rin ng palabas. At ang ibang taga-isla ay parang dumplings." Bigla akong naghinala, hindi naman sa ayaw mo akong awayin. Iyon ay dahil gagamitin mo ang aking kamay upang tulungan kang puksain ang lahat ng mga kaaway na maaaring magbanta sa iyong pagbangon. At, basta't puksain ko ang lahat ng ipinagmamalaking island nations na naruroon, maaari mo akong patayin sa huli. Kung gayon hindi mo lamang mapapawi ang iyong mga kalaban, ngunit magagawa mo ring samantalahin ang pagkakataong umangat sa tuktok at maging tunay na numero 1 sa mga nakababatang henerasyon ng martial arts sa island nation. Aaminin ko, napakalalim ng iniisip mo. Gamit ang mga salita ng ating great country age na mga tao, ito ay tinatawag na strategizing at winning thousands of miles away. Ang iyong pagtaas ay nangangailangan ng paggamit ng napakaraming taga-isla bilang mga stepping stone, kahit na ang prinsesa ng maharlikang pamilya ng island country, hahayaan mo siyang maging stepping stone mo. Tokugawa Shingan, babagsak sa akin ang mga kalkulasyon mo. Binigay. Gayunpaman, hindi ko kayo masisisi dito. Kung tutuusin, ang mga tinaguriang master sa mga island countries na ito ay pawang mga maunlad na paa at simpleng pag-iisip. Natural lang na ikaw ay gagamitin at tatapakan. Kumbaga, yung taong gustong sirain ang mundo ng martial arts. Ang island nation ay hindi ako, Harvey York, kundi ikaw, Tokugawa Shingan. Si Harvey York ay hindi nagmamadaling kumilos. Alam niya na kapag napatay niya si Fujiwara Masai, ang buong martial arts world ng Island Nation ay magagalit at hinding-hindi magtatapos sa kanya. Hindi man ako natatakot, hindi maitatanggi na hindi maaapektuhan ang mga tao sa paligid ko. Kaya bago maghanda upang lumipat, nagpasya si Harvey York na kasuklaman si Tokugawa Shingan. Sa isang banda, iwasan ang lalaking ito na nakaupo sa gilid. Sa kabilang banda, maaari itong magdulot ng mga aksidente. Gaano man kaysa ang mga tao sa isla ngayon, sa sandaling lumitaw ang pagdududa sa kanilang mga puso, magiging imposible na silang maging mga lubad. Kung tutuusin, may kasabihan na kapag napukaw ang hinala, nagawa ang krimen. Tamang-tama, nang bumagsak ang boses ni Harvey York, biglang tumigil ang tunog ng mga tao sa Island Nation na sumisigaw at pumapatay sa field. Nagkatinginan sila. Tila pakiramdam na hindi makatwiran ang sinabi ni Harvey York. Pagkatapos ng lahat, mula sa simula hanggang ngayon, ang lahat ng mga patay ay mga tagalabas, at walang mga Shinto. Maging si Fujiwara Masai ay bahagyang sumimangot sa oras na ito, hindi namamalayang nakatingin kay Tokugawa Shingan. Gaano kalaki ang ambisyon ng Tokugawa Shingan at ng sekta ng Shinto? Paanong hindi malalaman ng maharlikang pamilya ang tungkol dito? Noong una, ngayon ay isang sitwasyon ng pagkakaisa sa isa't isa. Gayunpaman, itinuro ni Harvey York ang mga posibleng ambisyon ng Tokugawa Shingan, na kaagad na ginawang mag-alinlangan sa kanyang puso si Fujiwara Masai, na may malakas na puso sa martial arts. Kaya niyang ipaglaban ang karangalan ng Island Nation, at kayang labanan si Harvey York magpakailanman. Pero hindi siya pwedeng maging stepping stone para umakyat ang iba sa taas. Parang nakaramdam ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Fujiwara Masai, bahagyang kumaibot ang mga mata ni Tokugawa Shingan sa sandaling ito. Siya ay may katulad na mga iniisip. Sa isang banda, dapat nating kunin ang pagkakataong ito upang puksain ang ilang mga pag-iral na maaaring magbanta sa ating kataasan. Sa kabilang banda, gusto niyang maghintay hanggang sa maubos si Harvey York bago gumawa ng hakbang, itakda ang mundo sa isang galaw, at pagkatapos ay mapabuti ang kanyang reputasyon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ipinakita ito ni Harvey York sa oras na ito. Si Tokugawa Shingan ay isa ring mapagpasyang tao, alam niyang hindi na niya matutuloy ang panunood ng palabas. Sa pag-iisip nito, kumilos si Tokugawa Shingan at dumiretso sa mataas na plataporma,
pagkatapos ay ngumiti kay Fujiwara Masae, at sinabing, Prinsesa Fujiwara, ang mga tao sa Great H Country ay laging tuso, huwag kang magpaloko. Dahil ang Harvey York na ito ay nagdududa sa layunin ng Young Master na ito, kung gayon ang Young Master na ito ay personal na kikilos ngayon at direktang sisirain siya. Kung ganoon, natural na magpapatunay na lahat ng sinabi niya ay random na haka-haka. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, gumalaw ang katawan ni Tokugawa Shingen, at ang buong tao ay tumalon ng diretsyo. Sa sandaling ito, ang kanyang bilis ay napakabilis, at ang kanyang figure ay halos nakatutok sa isang after-image. Bahala na ang mga ordinaryong tao, kahit martial arts masters, baka hindi makasabay ang mga mata nila sa bilis niya. Sa isang iglap, dumating si Tokugawa Shingen sa harap ng Harvey York, at pagkatapos ay ibinato niya ang kanyang kutsilyo sa likod sa lalamunan ni Harvey York. Lumiit ang katawan ni Harvey York, at itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay ng hindi namamalayan, tinataka ng sukdulang paggalaw ni Tokugawa Shingen sa oras. Pagsabog, nagkaroon ng malakas na ingay, at ang mga mangga sa mga braso ni Harvey York ay nagkapira-piraso. At dumampi din ang talampakan ng kanyang mga paa sa lupa at umatras ng ilang metro, hanggang sa marating niya ang gilid ng mataas na plataporma, bago niya pinakawalan ang nakakatakot na kapangyarihang iyon. Nang makitang itinaboy ni Tokugawa Shingen si Harvey York sa isang suntok, lahat ng naruroon ay natuwa. Bahagyang ngumiti din si Fujiwara Masae, saka tumalikod at umatras. Para sa kanya, walang saysay na gumalaw sa panahong ito. Harvey York, curious ka ba? I don't use inner breath at all, why do I have such terrifying power? Nagtagumpay si Tokugawa Shingen sa isang suntok, ngunit hindi siya nagmamadali upang ipagpatuloy ang pagbaril, ngunit inilagay ang kanyang mga kamay sa likod, na nagpapakita ng isang matagumpay na ekspresyon. Ito ay isang kombinasyon ng genetic science ng Estados Unidos at ang tradisyonal na martial arts ng ating island nation. Sa kasaysayan ng martial arts sa ating island nation, kakaunti lang ang mga nabubuhay na matatawag na pinakamalakas sa martial arts. Nahigitan daw ng kanilang kaharian ng Diyos ng digmaan at nakamit ang maalamat na pagkakaisa ng tao at kalikasan. Pagkatapos sa maalamat na panahon, sirain ang walang bisa at umalis. At sa dugo ng mga inapo ng mga taong ito, may naiwan sila. Tinatawag ng mga Amerikano ang bagay na ito na gene ng Diyos, habang tinatawag nating mga taga-isla ang bagay na ito na pamana ng Diyos. Napakahirap ay extract ang mga bagay na ganyan, at buo. Isang kopya lang ang nakuha ng island nation. At ako, si Tokugawa Shingen, ay nag-inject ng ganito bago pumunta sa Great Country Age. So, hindi lang ang Young Master ng Shinto sect ang nakatayo sa harap mo ngayon. Iyan ang inapo ng Diyos, ang tagapagmana ng Diyos. Mere mortal, bakit hindi mo ako sinasamba kapag nakita mo ako? God Gene, God's inheritance. Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey York, sa ngumiti. Parang alam ko na kung ano iyon. Kailangan kong aminin na ang genetic science sa Estados Unidos ay may isang bagay, at maaaring kunin ang mga naturang sangkap. Ngunit, umaasa sa mga panlabas na bagay, gaano karaming kakayahan ang mayroon ka? Tokugawa Shingen, handa na ba ang suicide note? Kung hindi, bibigyan kita ng sandali. Suicide note. Ngumisi si Tokugawa Shingen. Para harapin ang isang basurang tulad mo, kailangan mo pa ba ng suicide note? Bagamat ngayon lang nagpakita si Harvey York ng isang malakas na base sa paglilinang ng martial arts. Ngunit hindi mahalaga sa kanya kung sino ang na-inject ng God Gene. Dahil, sa panahong ito ay itinuturing ni Tokugawa Shingen ang kanyang sarili na isang Diyos. Ordinaryong tao si Harvey York, kahit anong talon niya, paano siya magiging kalaban? Ang kailangan lang niyang bigyan ng pansin ay ang hindi bigyan ng pagkakataon si Harvey York na makatakas. Sa pag-iisip na ito, iniunat ni Tokugawa Shingen ang kanyang kamay at pinunit ang kanyang damit, inilantad ang martial arts robe sa loob. Pagkatapos ay tinitigan niya si Harvey York at mahinahong sinabi, ito ay tumatagal lamang ng 1 minuto upang makitungo sa iyo. Saglit lang, tuluyan na kitang masisira. Bigyan mo pa ako ng 1 pang minuto at may maglilinis sa eksena. 3 minutes, magsisimula na ulit ang kasal. At ikaw, pagkatapos kong baldado, lumuhad ka lang sa tabi ng aking kama at panuurin ang babaeng mahal mo na ginahasa ko. Nga pala, bukod kay Yvonne Xavier,
nabalitaan ko na may relasyon din kayo ni Mandy Zimmer at Cynthia Zimmer. Sa oras na iyon, iimbitahan ko ang lahat ng mga taong ito. Pagsasamahin kitang mabuti. Ipapaalam ko sa iyo ng eksakto kung ano ang ibig sabihin ng isang residente ng isla na hindi maaaring mapahiya. Nang marinig ito, ang buong island nation na naroroon ay naging masigasig, at lahat ay nasasabik, Young Master Tokugawa. Young Master Tokugawa. Si Harvey York ay mukhang walang pakialam, at mahinang sinabi. Originally, balak ko lang burahin ka. Pero dahil gusto mo talagang hawakan ang bottom line ko. Kung gayon ikaw lang ang kaya kong patayin. Gayon din, kung kailangan mo, Tokugawa Shingen, ng tulong, makipag-ugnayan ngayon. Para hindi masyadong mabilis mamatay kapag isa-isa silang dumating. Hindi ito gumagana. Nang marinig ang mga salita ni Harvey York, ang mga taga-isla ay nagpakita ng halos samukan ng dugo sa galit. Ano ang kailangang tulong ngayon? Malabo pa ba ang iyong anak tungkol sa iyong sitwasyon? Sa panahon ngayon, kung magpapanggap ka pa rin na agresibo, totoo bang mamamatay ka kapag hindi ka magpapanggap? Tumikim si Tokugawa Shingen sa oras na ito, at sinabing, ikaw, hindi mo ako kailangang dein dito. Kahit na kaming mga taga-isla ay laging gumagamit ng paraan para sa mga ganoong layunin, hindi kayo kwalipikadong payagan kaming gumamit ng mga ganoong paraan. Sapat na sa akin ang pumatay ng isang tulad mo. Send me an order, whatever the outcome, no one is allowed to move. Nang sabihin niya ito, may kakaibang ugali si Tokugawa Shingen sa kanyang mukha. Bahagyang sinabi ni Harvey York, I give you a chance. Kung tutusin, wala namang pinagkaiba sa akin kung isa-isa o magkasama kayo. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay marahil ang pag-aaksaya ng aking oras. Sarado. Nang marinig ni Harvey York ang pag-insulto sa mga taga-isla sa ilalim ng ganoong mga kalagayan, malamig na bamantong hininga si Tokugawa Shingen, at sa susunod na paglipat niya, sumugod siya kay Harvey York. Hindi siya gumamit ng kahit na anong malamig na sandata, ngunit ang kanyang kanang kamay ay clawed, at siya ay umungal.